panganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga panabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat sa mga ito ang nangangagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaeng haling nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. At kung paano si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito, nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasamang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya, ngunit sila ay hindi mga papatuloy sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng mga saayon. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbata, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antikia, sa Ikonyo, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko, at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Oo, at sa lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus, datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na magdadaya at sila rin ang magdadaya. Datapwat mananatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nagtutungan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagdunong sa iyo sa ikakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat mga gawang mabuti. Praise the Lord. Sige po. Dito maraming upuan, no? Malamig pa. Okay lang kayo dyan? Nagsisiksikan kayo dyan. Okay, sige po. Nagpapatuloy po tayo sa ating pong temang In Times of Trouble. At marahil nagpapatanong tayo, hanggang kailan ba itong kaguluhan sa buhay na ito?
O kaya, bakit may kaguluhan sa buhay na ito? O bakit hindi na lang bigyan ng Lord ng tuldok? O bigyan ng kawakasan ang kaguluhan sa buhay na ito? O ika nga, zero trouble ang buhay na ito. At maaari, sa bitter, ang kanilang maiisip ay ganito. Ganun ba yung kaligtasan na ginawa ng Lord? Na ang kanyang kamatayan sa krus ay patuloy na nagdudulot ng kaguluhan, kabiguan, sakit sa buhay na ito? Well, let me give you 3 answers sa mga tanong o sa tanong na ito. 1, maging maingat po tayo sa ating pong iniisip at sinasabi. Again, dahil naririnig tayo ng Diyos. Amen? Pangalawa, opo, kahit po ang pinakamatuwid, genuine believer, o ika nga, champion in faith, ay maaari pong magdanas ng hirap sa buhay na ito. At madalas ang naaalala lang natin ay si Job o si Job. Let's read awit 39. Meron pong dalawang, of course, ang aklat po ng mga awit ay hindi lamang po puno ng awit ng pagsamba. Ito din ay puno ng awit ng pagdalamhati. Next slide na. Okay, ang title ng ating message, pakibasa. In times of trouble, iwas. Iwas. Okay, next slide. Ayan. Awit 39 verse 13. Look away from me. Ito'y address sa Diyos. That I may smile again before I depart and I am no more. Try to imagine yung damdamin ng salmista na ito, sumulat ng awit 39. Sabi niya, lumayo kayo sa akin nang ako naman ay makangiti-ngiti. Di ba? Minsan pag may kasama kang nakakainis, ang hirap ngumiti. And there is the psalmist saying to the Lord, Lord, please, bago man lang ako mamatay, layo-layo ka muna. Makangiti-ngiti man lang ako. So we can imagine kung gaano po o ano po pinagdaraanan na hirap ng taong ito. Sa awit 88 naman, verse 18, You have caused my beloved and my friend to shun me. My companions have become darkness. Iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay, ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Sa Bible, kapag kadiliman, it implies evilness, it implies sakit, dilubyo. And ang awit 88 verse 18 nagsasabi, Lord, nilayo mo na sa akin yung mga mahal ko sa buhay. Ang tangi kong kasama, kadiliman. So again, try to imagine yung nararanasan ng salmista na ito. And again, as I said, naaalala natin si Job na talagang matindi ang kanyang pinagdaanan, but wag nating kalimutan si Jesus at tinawag po siyang a man of sorrow. Tumanas ng libo-libong sakit, hirap. Narinig ko po sa isang mangangaral, sa katauhan po ni Tim Keller, dito po sa text na ito na awit 88 verse 18, ang Panginoong Jesus mismo ang literal na dumanas ng kadiliman habang siya'y nakapako sa krus. Mula katalanghaliang tapat hanggang 3 p.m., ang kasama niya ay kadiliman. Remember, katanghaliang tapat ay nabalot po ng dilim ang paligid. Well, yes, bibigyan ng Lord ng tuldok ang buhay na ito. Ang mga paghihirap sa buhay na ito. At isa po yung tiyak na bibigyan po niya ito ng katapusan, ng tuldok. Pero ang tanong ay kailan? Let us read 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Let's read verse 4 and then talong tayo sa verse 9. Sasabihin nila, nangako silang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likain ang mundong ito. Tinutukoy po ang pangako ng Panginoong Yesus na siya'y muling babalik.
And then verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Opo, no, babalik si Lord, tiyak na babalik si Lord at doon magkakaroon ng kawakasan ng hirap sakit sa buhay na ito. Pero hindi pa siya bumabalik sapagkat ibig niya ang lahat ng tinawag niya ay magsisi at sa kanya'y manalig upang makasama sa bagong buhay doon sa langit. Now, punta po tayo sa ating pong text. Again, ang pamagat ng mensahe po natin, in times of trouble, iwas. 2 puntos lang ang nais kong ibahagi. Una, the world in trouble, o ang mundo sa kaguluhan, and then the word in trouble, world, o ang salita sa kaguluhan. The world in trouble. Ano pong magdadala ng kahirapan, kaguluhan sa mundo sa mga huling araw? Ayon po sa verses 1 to 8. By the way, yung huling araw, ang tinutukoy po nito, no, ay ang araw, no, na umakyat ang Panginoong Yesus sa langit hanggang, o baga pagitan ito ng kanyang pag-akyat sa langit at ang kanyang muling pagbabalik. Pag sinabing last days, may S. Ang last day ay yung judgment day o sa araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. So yes, we are in the last days. Ano po ang magdadala ng kaguluhan sa buhay na ito? Binanggit po, kung mapapansin po ninyo, kung bibilangin po ninyo, 19 ang mga nabanggit. Una, maibigin sa sarili. 2, sa salapi. 3, palalo. 4, mapagmataas. No, kung ikakapsul natin itong apat na ito, makasarili. No, selfish. Sino sa inyo dito, no, na humanga, no, sa kantang The Greatest Love of All ni Whitney Houston? No? Kapag talagang hinimay natin ang pinakakahulugan ng kanta, no, The Greatest Love of All, ang pinakadakilang pag-ibig is what, no, ayon sa kanta, is to love yourself. No? Ang ganda ng bungad, no, I believe the children is our future, making blah blah blah, no? Pero the very message of the song is the greatest love of all is to love yourself. Self-love. Selfishness. And then, panglima, masamang pakikitungo, mapagsamantala. Pang-anim, suwail sa magulang. 7, walang utang na loob. Hindi ko makalimutan, no? Diba, yung matanda diyan sa bakanting lote, no, na dinala diyan ng mga anak niya at hindi lang dinala doon sa bakanting lote kundi iniwanang hubot-hubad. Alala niyo 'yon? No, nasa Facebook pa 'yon. Pang-9 o pang-8, lapastangan sa Diyos. And then pagdating sa verse 3, ilang sunod-sunod na wala. Pang-9, walang pagmamahal sa kapwa, walang habag o walang awa, mapanirang puri o mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, walang disiplina, walang self-control. Remember, isa sa bunga ng banal na espiritu ay self-control. Kung meron pong isang katangian at na dapat nakikita at tinataglay ang isang mananampalataya, pagpipigil sa sarili. Siguro, let me read Galatia chapter 5. Galatia chapter 5, verse 22 to 23, bago po tayo pumunta doon sa pang-13 ng mga kaugalian o ugali, no, na nagbibigay ng kaguluhan sa mundong ito. Galatia chapter 5 verse 22 to 23, Galatians sa Ingles. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.
You will observe na yung unang binanggit ay pag-ibig, ang huling binanggit ay self-control. Sinandwich, yung mga kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Kumbaga, tinapay, pag-ibig and self-control. And then palaman, yung nasa gitna, kapayapaan, pagtitiyaga. Again, isa sa bunga ng banal na Espiritu, we can say na tayo po ay puspos ng Holy Spirit, ay ang pagpipigil sa sarili. Ano ba po ang nagdala o magdadala ng kaguluhan sa mundong ito? 13, marahas, walang walang pagpapahalaga sa mabuti. 15, sa verse 4, taksil, padalos-dalos. 16, mayabang. 17, maibigin sa kalayawan. 18, walang pagpapahalaga sa mabuti. 19, may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Religious, pero hindi nakikita sa kanilang buhay ang kapangyarihan ng pagiging religyoso. Anong ibig po sabihin ni Pablo po dito? May anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Verses 7 to 8 explains o nagpapaliwanag kung anong ibig po sabihin nito. Verse 6, mapanlinlang o nanlilinlang. So religious, pero mapanlinlang, nanlilinlang. At sinight ni Paul ng tinatarget ng mga manlilinlang. Ibig sabihin po, tinutukoy po dito yung mga false teachers. Particular, ang binanggit ni Pablo na target ng mga false teachers, they display pagiging makadiyos pero walang kapangyarihan sa kanilang buhay. Ang kanilang target ay ang mahihina sa pananampalataya. At ang particular na binanggit po dito ni Pablo ay ang mga babaeng, again sa verse 6, madaling malinlang. This is not to say naman na dinidiscriminate ni Pablo yung mga babae. Babae lang, pwede malinlang. Babae lang ang mahina. At ang lalaki ay hindi. Of course not. Kundi, sa panahon na sinulat ito, na si Pablo po si Timothy ay pastor sa Efeso, ang kalagayan po ng mga babae ng panahon nila, sila ay mga nasa bahay lamang, itong mga babae, mababa ang kanila pong estado sa buhay, mababa ang kanilang aral, and so sila yung madaling malinlang, and so sila yung target ng mga manlilinlang. Listen, kaya po napakahalaga po na tayo po ay talagang nakikinig, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, dahil laganap na talaga ang mga bulaang mga ngaral. And so kapag tayo po ay walang sapat na alam o unawa, and then we expose ourselves sa maraming katuruan, then tayo po ay maaari pong malinlang. And here, si Paul ang nagsasabi niya, yung mga babae dahil sila ay mahihina, wala sa bahay lang sila, at wala silang sapat na kaalaman, and so sila yung madaling malinlang, at sila yung tinatarget ng mga taong ito, na sila ay religyoso pero hindi makita ang kapangyarihan sa kanilang buhay. Ano ba po ang sabi sa verse 7? May pagkatuto, ngunit walang pagkaunawa sa katotohanan. Again, verse 7, lahat na gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Knowing pero walang learning. Verse 8, hindi lang hindi nauunawaan ang katotohanan, sumasalungat pa sa katotohanan. So, hindi lamang nila naiintindihan ang katotohanan, ay sila ay against sa katotohanan. Yes, they display religiosity, nagpapakita ng pagiging makadiyos, pero walang epekto sa kanilang buhay ang katotohanan, sapagkat wala silang pag-unawa sa katotohanan. At sinasalungat nila ang katotohanan.
And Paul cited two example, pinangalanan niya si Hannes at si Hambres. No, itong dalawang ito ay yung tinutukoy na salamangkero na nakaharap ni Moses. Remember, nung binaba o nilapag ni Moses yung kanyang tungkod na naging ahas. And then itong itong salamangkero, no, nagbaba din ang kanilang tungkod, naging ahas din. Anong ginawa nung ahas, no, nung tungkod ni Moses doon sa dalawang ahas? Nilamon o nilunon, kinain. Itong dalawa ding ito, no, na nabanggit, no, sila yung naging dugo ang ilog Nile, no, at ganun din ang ginawa ni Hannes at Hambres, no, sa layunin na salungatin ang katotohanan, salungatin ang Diyos. So what was Paul is saying here, no? He is referring to mga false teachers. At itong mga false teachers, no, at madali nilang at tinatarget nila again, no, sa panahon nito ay yung mga kababaihan dahil sila ay mahihina. Again, sa verse 8, sa pangalawang bahagi, wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Okay, they display religiosity pero corrupt ang kanilang kaisipan, huwad ang kanilang pananampalataya. So what brings trouble sa buhay na ito, sa mundong ito? Ang kasamaan ng tao. At palagay ko po, lalo na kung tayo po'y panay-panay lumalabas, nanonood, nakikita natin talagang balot na balot ng kasamaan ng mundong ito. And probably isipin natin, hindi kaya, Pastor, ang dulot ng kahirapan, kabuluhan sa buhay na ito ay natural calamity, climate change, siguro ang diningid sa atin, no, yung nangyari po sa Morocco at sa Libya. Okay, next slide, meron nata ako pinakita dyan. Yan. Yung lindol sa Morocco, sinasabi 3,000 katao ang namatay at patuloy na tumataas ang bilang. 300,000 na katao ang apektado. Maraming lugar wala pa rin daw kuryente, tubig, pagkain. And then sa Libya naman, no, imagine ang Libya, no, yung disyerto nila ay naging ilog. Disyerto na puno na balot ng tubig. 5,000 and counting ang mga namatay, 10,000 and counting ang mga nawawala pa. And so you might think na ang kaguluhan sa buhay na ito ay dahil sa mga kalamidad na nangyayari. But yes, ang mga natural disasters or calamity could be the reason or could be means ng pagpaparusa ng Diyos sa kasamaan ng tao. Could also means, no, ng bunga ng kasamaan ng tao. Sama niyo pa ang pagmahal ng bigas. Deadline sa Philippine Star noong Wednesday, hindi ako nagkakamali, ay sa deadline, no, sa dyaryo, Philippine Star, Philippines now world's top rice importer according sa USDA, no, Department of Agriculture. Tinalo pa natin ang China. Hindi ko alam kung ilan ang bilang natin sa Pilipinas. Palagay ko 100 milyon mahigit na. Pero ang China, 1 billion mahigit ang populasyon nila. Pero talo pa natin sila sa pag-i-import ng bigas. Di ba nakakainis? Hindi na ako galit sa drugs, galit pa ako sa bigas. Is this related sa kasamaan ng tao? I strongly believe. Ang daming taong mapagsamantala, ang daming taong ganid. Nalala ko, bingi ako pero nakakarinig ako, merong nagkwekwentuhang magkakaibigan. Sabi niya, binibida niya yung tindahan nilang bigas. Sabi niya, nanay ko, bumibili ng 3 sakong NFA and then 2 sakong komersyal, pinag-ahalo. And then ibebenta sa commercial price.
Sa loob-loob ko, pinagmamalaki mo pa? Ang NFA rice ay para sa mga kapuspalan, pero kinukuha ng mga negosyante para ibenta sa mas mahal na halaga sa commercial price. Siguro nabalitaan nyo, may 1 bilyong halaga o kulang-kulang 1 bilyong halaga ng mga bigas somewhere in Bulacan. Hindi ba't nakakagalit? I don't know kung anong motibo, politika, whatsoever. Yeah, galit ako sa drugs, galit pa ako sa bigas. Seriously, kasamaan ng mundo at hindi excuse ang mga mananampalataya sa kaguluhan, hirap na dinudulot ng kasamaan ng mundo. Second point, the word in trouble o the word in troubled world, ang salita sa kaguluhan. Tingnan niyo ang instruction po ni Paul kay Timoteo nang binalaan niya, Timoteo, nababalot ng kasamaan, ng kaguluhan, ng paghihirap ang mundong ito. Ano sabi niya? Hindi niya sinabing, punta ka sa Mars. Ang gulo na ng mundo. Lipat ka doon. Hindi. Sa verse 5, again, sabi niya, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Iwasan, layuan ang mga ganitong tao. So let me ask you, sino ang madalas ninyong kasama? Tayong nabubuhay sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan. Sino ang madalas mong kasama? Marami sabihin mo, ay ako po pa sa bahay lang ako. Well, anong ginagawa mo sa bahay? Ano pinapanood mo sa bahay? Ano pinapakinggan mo sa bahay? Sino ang influencer mo sa bahay? Kung ako ang tatanungin mo, ano ginagawa ko? Nood ako Royal Blood. Where's my motorcycle? Hindi naman masama yung mga yon. Pero hello, napakagulo ng mundo. Anong sinasabi ni Paul? Iwasan niyo mga taong ito. Itong 19 na binanggit na ugali ginagawa ng mga tao na nagdadala ng kaguluhan sa mundong ito. Sa buhay na ito na puno ng kaguluhan, kasamaan, anong dapat gawin ng isang mananampalataya? Sino ang dapat kasama niya? Ang utos ni Pablo, lumayo ka sa mga taong ito. Then ano pa po ang sabi niya? Verse 10 to 13. Ngunit sinunod mo ang aking tinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay, tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, sa Iconio at Lystra, napagtiisan ko ang mga ito, at sa lahat ng ito ay niligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. I remember one preacher ang sabi, kung walang pag-uusig daw na dumarating sa iyo bilang Kristiyano, eh baka daw kamukha ka ng mundo. Kaya daw ang Kristiyano, imbis na influencer ng mundo, ang mundo ang nakaka-influence sa Kristiyano. Verse 30, samantalang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ano sinasabi po ni Pablo po dito sa verses 10 to 13? Ang sinasabi po niya, Timoteo, nakita mo yung buhay ko. Timoteo, nakita mo ang pananampalataya ko. Nakita mo ang pagtsatsaga ko. Nakita mo ang pag-ibig ko. Nakita mo ang katapatan ko. Tularan mo ako, Timoteo. So church, napakahalaga ng modeling. Napakahalaga ng good example sa mundong ito na puno ng kasamaan. Napakahalaga ng testimony mo bilang Kristiyano sa mundong ito na balot ng kasamaan. Bakit tanong ang katabi? Model ka ba? Are you?
Model ng patis. Napakahalaga na we are good model. Not perfect model. Kasi hindi pa naman tayo perfecto. We will never be. Pero sinasabi ni Pablo, Timothy, nakita mo yung buhay ko, di ba? Sa mundong ito na nababalot ng kaguluhan, imitate me. So do you see yourself na ikaw ay isang tapat, matyaga, may pagmamahal, na mananampalataya? Noong last Wednesday, dumalo yung ating pong mga candidates sa pagka-elder, si Brother Egay at si Brad Vic. Sila'y tinuruan po ni Pastor Arman. Sabi sa akin ni Brad Egay, ang binigyan din ni Pastor Arman sa kanila na tinuro ay ang pagiging mabuting halimbawa. Na pinakamahalaga sa pagiging isang leader. And here is Paul saying, Timoteo, magulong mundo dahil bulong-puno ng kasamaan. Look at me as your model, as example. Huwag naman natin isipin na ang elder lang ang dapat mag-set ng good example. Of course, bawat mananampalataya should set a good example. Sa gitna ng mundo na babalot ng kaguluhan, hindi K-pop, hindi sino mang Hollywood star, hindi sino man ang dapat nating tularan o maging inspirasyon, maging example sa buhay pananampalataya, kundi ang mga champion sa pagiging mananampalataya. Hindi ang mga ina-idol ng mundo. Hindi ang mga tinuturing na icon ng mundo na wala namang spiritual na buhay o walang makalangit na buhay. Ano pa ang instruction ni Paul sa verse 14? Ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo ng banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So Paul was saying to Timoteo, Timoteo, mula nung bata ka pa, tinuturo na sa iyo ang salita ng Diyos, ha? Now, you are 19 o 20 o 21 years old, tuloy lang. Magpatuloy lang. Habang tayo nabubuhay sa kaguluhan, sa magulong mundong ito, magpatuloy ka sa salita ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Habang ang mundo ay pasama ng pasama, na minsan tayo na i-influensyahan at minsan ito'y nagdudulot sa atin ng discouragement. Di ba? Minsan nagtatanong tayo, ang tagal na ng Christianity sa Pilipinas, ba't ng pasama ang mundo? Minsan, maaaring maglikha sa atin ng pag-doubt sa salita ng Diyos. Buhay nga ba talaga ang salita ng Diyos? No? Minsan, nadi-discourage tayo dahil parang wa-effect. Let's say, sa mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga nais nating abutin ng salita ng Panginoon. And we get discouraged. Pero ang sabi ni Pablo kay Timoteo, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka sa salita ng Diyos. Hindi sinabi ni Pablo, gusto na, awat na, magulo na ang mundo, pack up na. No. Sabi niya, tuloy sa salita ng Diyos. Magpatuloy sa Panginoon. No wonder why kaya si Satan lahat ginagawa to distract us, to snatch God's word sa atin.
Again, we talk about yung mga kaparaanan o mga wires ni Satan o mga scheme ni Satan para ilayo tayo sa salita ng Diyos. At akala natin, nalilibang lang naman tayo, ay hinahanda tayo nito sa magulong mundo. No way! Kundi na tayo ay ginagawang vulnerable na mahulog sa kaguluhan, sa kasalanan, kasi wala tayong laban. Dahil wala ang salita ng Diyos. Kaya Paul is saying to Timothy, magpatuloy ka. Sa 11 na nabanggit ko sa iyo, don't be discouraged. Magpatuloy ka sa salita ng Diyos. Kung hindi ang salita ng Diyos ang pamantayan natin sa buhay na ito, at hindi tayo manindigan sa salita ng Diyos, yes, mahahawa tayo sa kasamaan ng mundong ito. Remember ano sabi ng James chapter 1? James chapter 1 verse 26 to 27. Kung may nag-aakalang siya ay religyoso, pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging religyoso niya, at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Ang pagkarelyosong tinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Paano tayo malalayo sa kasamaan? Nabubuhay nga tayo dito sa mundong itong punong-puno ng kasamaan. Paano? Salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, magpatuloy ka lang. Hindi mawawakasan, hindi magwawakas ang kaguluhan. Sabi nga niya, pasama pa ng pasama. Ang mga nalin lang ay lalo pang manlilin lang, at sila man ay nalin lang din. Pero sabi ni Paul, don't get discouraged. Magpatuloy ka lang. Diba? Ang Epeso, no, sila ay nagmamahal ng labis sa Lord, pero you go to Epeso now, which is Turkey, balot ng Muslim. So minsan we get discouraged. Nagkalat, mas marami pa ang kulto, mas aktibo pa ang mga kulto, and we get discouraged. Sabi ni Paul kay Timoteo, magpatuloy ka lang sa salita ng Diyos. Marahil labasan nyo na ito sa Facebook. Ito patungkol sa dating sex bomb dancer na si EC Razona o IC. EC o IC. Tungkol sa kanyang anak, no, na bakla, gay, na isa ring drag queen, katulad ni Pura Luca. Itong anak niya, no, na si Andre, ay inamin na nagsinungaling siya. Nasabi na kasi tinanong siya kung okay lang sa nanay niya, ang sagot niya ay okay lang, supported ako ng nanay ko. Pero hindi pala. Tingnan niyo po ang mga pananalita po ni IC Trasona. All I want is for your best. No, this is addressed to his son. All I want is for your best. I'm holding on with the truth. No, Bible. That is written in the Bible, the Word of God. The one who created us. Nandun kasi ako sa ending ng lahat ng ito. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Matthew 24:35. So if my children, the four of them, apat sila, will do something that is against the faith that I have in Christ, that will I disagree. I point them to Jesus, because with that I will be secured with their future. The best I know I can give to my children, more than riches, fame and all. Putting my hope on what Jesus did on the cross for me, paid the consequence of my sin, instead of me paying it. Sin will bring me to eternal death, hell, but He saved me by believing in surrendering my life to the truth. Sino ba namang magulang ang gustong mapahamak ang anak when all your motive is to save them sa mas masakit na pwede nilang maranasan, ang buhay na wala si Kristo? Andre, anak, I love you so much to not support you on things that will harm you. I am always here for you. Your mama, mahal na mahal kita.
Dahil sasabihin ng mundo, nanay ka pa naman, you don't know how to support your child. Ganun ang mundo. Pero hindi ganun ang anak ng Diyos. Sa ganang akin, yes, maaring yung ginawa ng sex bomb dancer ay ito ang binunga. Meron ako nabasa doon sa comment, sabi, idol pa naman namin kayo, sex bomb dancer, kaya nga kami naging bakla. At palaban, laban, di ba, bawi. Tingnan nyo naging response ng anak niya. As much as I love you, you know that I don't wanna live in a lie. I'm sustaining myself for years now and I am living responsibly honest. Paniwalang-paniwala siya, Vicente siyang nabubuhay. Hindi ako pabigat. I live my own. I'm tired of this conversation about me being gay and doing drug. I wanna end this argument by saying that I wanna live my own truth. Si Jesus lang ang katotohanan. Walang truth sa iyo, walang truth sa akin. I wanna live my own truth and someday you will be proud of what I will become. Dagdag pa niya, I love you so much, Mom, but this isn't healthy for me anymore. I hope someday you will understand how it feels to be in my shoes. I miss you, but you're not bringing me any comfort and compassion I deserve. I imagine yung feeling ni IC habang binabasa ito. I miss you, but you're not bringing me any comfort and compassion I deserve. Wala, namimiss kita man, hindi ko maramdaman yung pag-unawa mo, yung pag-ibig mo na nararapat mong ibigay sa akin bilang anak mo at ikaw bilang kong ina. Pero si IC stands for the truth. Kaya walang mabuti kundi ang Diyos. At you will see, maraming nagbasa kanya. I don't know yung background faith ni IC. Doon lang ako doon sa mga sinabi niya. Anong response sa mga tao na ang sinusunod ay ang sarili at hindi ang salita ng Diyos? Although they claim they believe in God. Hello, hindi natin dinagdag si Lord sa buhay natin. Tayo ang nagpasakot sa Lord. Ang mundo, how they define love? Acceptance, pagtanggap. Bakla yan, tanggapin mo yan. Babaero yan, tanggapin mo yan. Hindi po ganun ang love sa Bible. Ang salita ng Diyos, hindi ka tinanggap ng Lord as you are and so you can remain as you are. Hindi po ganun ang Lord. Hindi ka po tinanggap as you are at mananatili kang as you are. Ang lahat ng tinanggap ng Lord, nakaranasan ng pagbabago. Walang hindi nakaranas ng pagbabago. Tinanggap tayo ng Diyos nang pinaging katanggap-tanggap tayo sa pamamagitan ni Jesus. Nangyayari niya ang buhay niya sa krus. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nang binigyan niya tayo ng bagong buhay. And so, ang sino mang na kay Jesus, ang sino mang pinanalahanan ng Holy Spirit, ay hindi mananatili as he or she is. May bago ng buhay. Let's read 1 Corinthians chapter 6. Unang Korinto, kabanatang 6. So, minsan may mga magulang, no? Kasi kasi masaya siya doon, no? Nakatagpo siya ng mga kaibigan, so suportahan natin. Kulto ang sinamahan. Masaya naman siya eh. No? Nag-mature siya, nagbait siya. Kung kulto yan. No, you cannot do that. You have to stick sa salita ng Diyos. Gumanda ang buhay, naging manager. Ikaw nga, totoo kang Kristiyano, hirap-hirap mo. Ano? Hindi po ganun ang pamantayan ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Let's read verse 9 to 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos?
Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Ibig sabihin, yung mga taong ganito, tinanggap sila ni Lord. Pero nung tinanggap sila ni Lord, hindi sila nanatiling ganon. Ganyan ang ilan sa inyo noon. No? Dikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtali sa kapwa babae lalaki, nagnanakaw, sakim, lasing, nanlalait sa kapwa, nandaraya. Wala kayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan kayo noon. Meaning, niligtas sila ni Lord, nagbago sila. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So, sino mang nakipag-isa kay Kristo, bago ng nilala. Ano ang response ng mundo ng mga tao na hindi salita ng Diyos ang panuntunan nila sa buhay? Yes, they may display religiosity, they may display ng pagiging makadiyos, pero hindi mo makita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay nila. Si Ogie Diaz, ang nagbigay ng komento kay IC, sa sinabi ni IC. Si Ogie Diaz, ilang video na panood ko sa kanya, I can say, mabuti siyang ama. Napakalambing, napakasikaso, no? May ilang video na panood ko sa kanya. At palagay ko, magaling at mabuti rin siyang manager. Talent manager si Ogie Diaz. He displayed makadiyos, pero wala ang kapangyarihan. Ano sabi niya? I think mas kasalanan sa Diyos yang kaipokrituhan mo. Addressing this to IC. Tinanggap mo nung una, tapos ngayon babawiin mo. Laban-laban, bawi-bawi. Again, sabi ni Andre, no, nagsinungaling siya na sinabi niya ng nanay niya, supported siya sa kanyang ginagawa. Pero pagpalagay natin totoo na sinuportahan niya ang kanyang anak before at nagbago siya, dapat lang nagbago siya. Kasi mana ng palataya. Tayo nagkakamali din sa ating mga paniniwala. Amen? Pero dapat, no, nag-grow as we grow, na hindi pala tama yan. Ay, mali pala ito. Hindi pa tayo perfecto. Yes, we can make mistakes. We can make masama o maling judgment. Pero hindi dapat nananatili as we grow in the Word of God. Dagdag pa nga niya, no? Aanuhin mo daw yung barako, lalaking lalaki, adik naman, kurap naman na politician. Sabi pa niya, yung pangalan mo nga bakla IC. Wala naman kaming sinabi. Let me respond sa kanya pong sinabi. Hindi nagiging tama ang mali kasi mas mali ang ginagawa ng iba. Kahit mas malaking mali yan, maliit na mali ito, yung maliit na mali, mali pa rin. Kasi ang katwiran ng iba straight nga siya, babaero naman, ilan ang asawa. Kaya ako, juding ako, faithful lang ako sa isang partner ko. Hindi maaaring maging tama kasi mas tama ka o mas less evil ka kaysa sa iba. Ang evil ay evil. Pag nangupit ako ng 10 piso, mga batch ngayon parang wala nang value. Pag nangupit ba ako ng 10 piso, mas masama yung nangupit ng 100 piso kaysa sa akin. O wala akong masamang ginawa kasi mas malaki ang kanyang kinupit kaysa sa akin na 10 lang. Ganun ba yun? Mas malaki ang kasalanan niya kaysa sa akin, pero parehong kasalanan. So, hindi nagiging tama ang ginagawa kong kasalanan kasi mayroong mas gumagawa ng mas malaking kasalanan. It's the same sin. Magkaiba marahil ang bigat ng kasalanan, magkaiba ang pagpaparusa, pero hindi kailanman magiging tama dahil maliit lang siya kumpara sa malaking kasalanan.
Ang sukatan ng kung ang pananaw o paniniwala o ang ginagawa ay mabuti o masama, salita ng Diyos. Hindi tao. Dahil ang tao, mandaraya. Ang puso ng tao, mandaraya. You may say, kasi iba-iba kasi interpretasyon eh. Yes, ng tao, hindi ng Bible. Ang tao, may kasalanan. So you listen to the Word of God. Mahaba na ako. Let me give you ilang mga practical. Let me summarize this into 4 points. Practical application. Ang mundo ay puno ng kasamaan, maraming kaguluhan, and so as believers, itong dapat natin gawin. Una, imitate champions in faith. So humanap kayo ng tunay, no, na napatunayan na ng marami na itong taong ito ay totoong mananampalataya, champion as believer. Siya ang i-idolize mo. Siya ang gawin mong model. No? Hindi artista, hindi K-pop, hindi sino mang sa TV na nagpo-profess na sila ay believer pero hindi makita ang kapangyarihan ng katotohanan sa kanilang buhay. Yung it's showtime. Lahat naman sila, bukang bibig nila, salita ng Diyos eh. Lahat. Pero look at what they're doing, what they believe. Hindi ko pinopromote ang Itbulaga, ha? Kasi sa ano ako sa it. Hindi sa Itbulaga. So, you look at a person na subok na sa panahon, kinikilala ng mga mananampalataya na this man is really a man of faith or a woman of faith. Hindi yan magiging perfecto. Wala kayong makikitang ganon. Again, sabi ni Paul kay Timothy, look at me. Nakita mo ang pananampalataya ko, ang katsagaan ko, ang pag-ibig ko. Imitate me. Huwag naman sasabihin, pastor, ako, ang gusto kong ang idol ko sa pananampalataya, sarili ko. Di wow. Pangalawa, weld yourself to God's Word. Meaning talagang i-attach mo yung buhay mo sa salita ng Diyos. Ang panahon natin, sabi nga, information age. Daliri lang, malalaman mo na maraming informasyon. Political views, new discoveries, economic views, showbiz, entertainment, lahat na. Salita ng Diyos. Doon tayo. Dahil nabubuhay tayo sa mundong ito na punong-puno ng kasamahan, kaguluhan. Pangatlo, you associate yourself with mature believers. Kaya merong fellowship ang mga mananampalataya. Kaya may ganito. Alam natin yan as we grow in faith sa Lord, kapag nalalayo tayo sa kapwa nating mga mananampalataya, nalalayo rin tayo sa Lord. Hindi tayo nagsasama-sama dito kasi mga perfecto tayo. We are not. Pero di ba totoo? Kapag nandyan ang isa't isa, nagbibihig tayo. We're not trying to be hypocrite. Hindi po kahipokrituhan yun. Kundi we're trying to be good believer. So you associate yourself with mature believers. Sino ang influencer mo? Kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo, it tells kung kung sino o ano ang influencer mo. Can you say amen? Yeah. Kung sino padalas kung in our way papunta dito, sabi ko sa asawa ko, wawa naman si Napoy. Ay, napoposes na ako ng royal blood. Kasi pinapanood mo lagi. So, ganun din yan. Panoorin mo ng panoorin, pakinggan mo ng pakinggan. Talagang
ano mo, ma-adapt mo, magagaya mo. Same sa mga instrumentalist nyo. I can really say kung kayo'y nagpa-practice, no, maliban sa practice niyo sa araw ng practice nyo. Kung meron kayong, you associate yourself sa instrument, sa pagsasanay. So again, sino madalas nating kasama, pinapakinggan, ano meron tayo, na wala namang tinutulong sa ating spiritual growth. Panglima at panghuli, you share God's Word. Ito ang pinakamabuting may bibigay natin sa mundong ito na puno ng kaguluhan. Look at Isaac, she sticks sa salita ng Diyos. Anak, gaano kasakit yun, no? Sabihan ka ng anak mo, hindi ko maramdaman ang presensya mo sa panahon na kailangan kita. Nararapat ako bilang anak mo. Pero sabi ni Isaac, mahal kita. And so I will follow God's Word. Mahal ng Diyos ang mundo hindi dahil sa kamahal-mahal ng mundo, kundi ang Diyos ay pag-ibig. Let me say it again. Mahal ng Diyos ang mundo, hindi dahil ang mundo ay kaibig-ibig, kundi dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ang tunay na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay umiibig sa Diyos. At ang umiibig sa Diyos ay sumusunod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat. Salamat, Lord, sa iyong salita. Opo, Panginoon, muli, thank you for reminding us. Anong buhay namin, Panginoon, kung wala ang salita mo, Panginoon? Anong buhay namin sa mundong ito na nababalot ng kasamaan, na nagdudulot ng kaguluhan, kahirapan sa buhay na ito, kung wala ang salita mo? Yes, Lord. Kung wala ang salita mo, higit kaming magiging masama at higit kaming mapapasama, Panginoon. And yes, Lord, the worst thing is napapahamak kami sa impyerno, Panginoon. Ngunit salamat, inabot nyo kami na yung salita, Panginoon, na hindi lamang nagbigay sa amin ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, kundi nagbigay sa amin, Panginoon, ng sandata upang mabuhay sa mundong ito na napupuno ng kaguluhan, napupuno ng kasalanan, Panginoon. And so, Lord, habang kaming naghihintay sa iyong muling pagbabalik, ang katapusan, Panginoon, ng mundo, katapusan ng kasamaan, at ang pasimula ng bagong buhay, buhay na walang hanggan, buhay na wala ng sakit, wala ng hirap, wala ng kabiguan, wala ng kasalanan. Lord, tulungan nyo kami patuloy, Panginoon, ng iyong mga salita. At opo, Lord, hindi lang ito magdagdag ng karunungan sa amin, unawa, kundi tunay, Panginoon, magdagdag ng bago ng aming mga buhay at maranasan namin ang kapangyarihan nito, Panginoon. Lord, hindi po, Panginoon, ang pananaw, ang salita ng mundo mag-influence sa amin, kundi ang mga salita mo, Panginoon. And help us to your Holy Spirit, Lord. Help us to love your word more, at lalo naming makita pa at maranasan pa, Panginoon, na ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo ay mabuti, ang salita mo ang tunay na kagalakan, ang salita mo ang tunay na kahulugan sa aming mga buhay, ang salita mo, Panginoon, ang tunay na nagbibigay ng buhay sa aming, Panginoon. At opo, Lord, uhawin niyo kami patuloy, Panginoon, sa iyong salita, at bigyan niyo po kami ng puso na mapakumbaba, tainga na nakikinig, nagpapaturo sa iyong mga salita. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin na dakila. In Jesus' name we pray.